Bali, ang gastos pala natin para sa renovation nitong flowers loft na to ay umabot ng alright, so ayun nga, good afternoon sa inyo. Bali, meron kasing nag-PM sa atin na i-feature naman daw natin yung ating flowers loft. Bali, itong flowers loft na to ay sariling idea natin to. Kung nakita nyo dun sa thumbnail, bali renovation na lang to. Bali, kulungan kasi to dati ng kambing. Ayan, alright. So ayun yan, ni-renovate natin para maging flowers loft siya. Inayos natin ng konti. Actually, hindi konti. Ang laki na ng pinagbago eh. Sariling idea natin to. Bali, every now and then, pag nag-visit tayo sa mga, sa mga loft, kumukuha tayo ng idea na pwede natin magamit. And then, hinahaluan na lang natin ng sarili nating idea. So, itong flowers loft na to, kung makikita nyo, hindi siya ganun kaganda siguro or amusing sa mata. Pero marami kasi siyang purpose. So, syempre, ito, una sa lahat, yung kanyang viewing. Yung viewing niya. Kung mapapansin nyo, itong viewing niya nasa side. Mostly kasi ang viewing nila is nasa harap. Kaya nandito itong viewing na to, is para hindi tambayan ng ibon natin. For example, pagdating nila, pag nasanay kasi silang mas mataas dito, sa kulungan, yung, viewing nila, dun dumadapo, ang hirap istikin. Kaya ganito yung design nito is para madali siyang ma-stick yung ibon. So makapapansin nyo, ayan pa-slant siya. Tayo tayo konti. Ayan, kung makikita nyo yung yung bubong, pa-slant siya. Bakit pa-slant? Kasi nga, kahit dito man dumapo sa bubong na to, ditong part or dito, madali na natin siyang may stick. At kung makikita nyo rin, ayan, yung mismong bubong ng ating flowers loft, ito, ayan, itong flowers loft na to, bali, ito na rin yung landing board nila. So, ayun nga, short, na to, tipid na rin. Yan na rin yung kanilang landing board. So, pagbaba, madali na silang stickin, no hesitation, lalo kung ang ibon ay sanay na i-stick. Kasi, dire-diretso ng ganun. Tapos, kung mapapansin nyo rin, dito sa part na to is meron tayong, ayan double door. Ayan. Ayan, gumagana yan. Double door. Ano naman purpose nitong double door na to? Ang double door na to, ang purpose niya is since, syempre, pagka meron yung mga ibon, kahit naman na-train na sila sa, sa stick, minsan kasi may mga pasaway pa rin, lalo pag pagod. Pag ini-stick mo, ayaw pumasok doon, hesitant sila, lumalabas pa uli. So, pwede nating pagpasok ng ibon dyan, close na natin, madali na nating stickin papasok. Tapos kung makikita nyo naman, yung trapdoor natin is yung nabili lang sa Shopee. Sa Shopee ko lang nabili to guys. Ayan so far sa akin, wala naman akong naging nakitang disadvantage na ito. Never pa akong may nakawalang YB dito. Sa na to, sa ganitong klaseng trapdoor. Bali dito, siguro ang pinaka-disadvantage lang nito is madaling makakapasok yung medyo maliliit na pusa. Pero since may double door naman ako, wala namang problema. Hindi ko na siya nilagyan ng trap kasi mas hindi hesitant yung ibon or yung mga YB pumasok. Kasi lang siya, butas lang siyang ganyan, diretso na sila. So ayan. Bali dito naman, at saka ito rin palang double door na to, malaki rin yung tulong niya. Since hindi naman ganun ako karami mag-ibon, every baba ko ng YB, kasya dito kahit 8. So, for example, 25 days na yung YB natin or yung young bird natin. Ibababa ko na sila. Magstay sila dito sa sa flowers loft dito sa baba for around 2 days para ma-familiarize lang sila. And then after nun, kinabukasan, bago sila kumain or after kumain, and after kumain pala, i-shoot na natin sila doon dito para matutunan nilang pumasok sa trapdoor natin. Bali, nakasara to para masanay lang sila. And then after nun, pagkasanay na sila, pumasok dyan, after mga siguro 3 days, yung sanay na silang pumasok dyan, alam na nila kung saan yung pasukan at medyo may recall na sila or may
may ano na sila pagka naririnig yung pito natin, pagka nagsasound na tayo, pumipito tayo para kumain, pinakakawalan na natin sila dito. Ayan. So 25 days yung ibon natin, hindi pa sila ganun nakakalipad, nakapag-viewing na sila dito sa top. Ayan. Tapos meron din silang viewing dito nga. So ito, pinaka-advantage nito is paarawan. Ang laking tulong nito lalo na dun sa mga ibon, kasi kapag ka nabibilad sila, kung mapapansin nyo, grabe sila magpulbos, which is kailangan ng ibon yung mga yan, lalo na pag smash. Kasi pag smash, syempre alam nyo naman, pag smash ulan, naku po, talagang tukod ng ibon pagka bagsak ng ulan, kumakapit agad dun sa balahibo nila. So yun yung purpose na itong ating double door. Yan. So yun nga, na-explain ko na sa inyo kung bakit ganyan yung design ng ating bubong. Bali 2-in-1 na siya. Landing board, at the same time yun na rin yung pinakabubong niya. Tapos nandito yung viewing niya. Ayan. Parang terrace yung design ng ano niya, nung viewing nila, kasi nandito lang sa side. Tapos itong ano natin, flyers loft natin, kung makikita nyo, kahoy lang siya na may steel matting, pero diniskartehan natin para maging sliding door. So dati nga sabi ko sa inyo, renovation lang so ito pa rin yung dati niyang pinto. Dati kasi ang pa-open dito pa ganito. Ngayon, ni-renovate natin. Ang ginawa natin sa kanya, ginawa nating sliding. Ayan, tingnan nyo guys, ayan, sliding na siya. Paano naman natin ginawa yung sliding? Simple lang. Merong 1x2 dito. Ayan, merong 1x2. Tapos isang, hindi mga 1, hindi. 1x3 kamo na. Mga ganun. 1x3 siguro to. Tapos dito yung 1x2. Parang gumawa tayo ng kanal, daanan niya. Ayan, yan, may kanal siya kaya nag-sliding. Tapos sa top, ayan, nilagyan lang natin siya ng brace para meron namang haharang dito at hindi malaglag. So naging sliding siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, bakit dalawa yung pinto ng flyers loft natin? Ayan, pansinin nyo. Meron pa dito. Ayan. Dalawa yan. Bali, dalawa yung sliding door nya. Ayan. Bali, dalawa yung sliding door. Kasi, may divider tayo dito. Ayan. Itong divider na to is removable to. Natatanggal siya guys. Ayan. Kita nyo. Natatanggal tong divider na to. Actually, hindi ko to madalas nilalagay itong divider na to. Laging wala to madalas. Kung nakikita nyo sa mga vlog natin, hindi ko talaga nilalagay itong divider na to. Ayan. Kasi ang purpose lang naman itong divider na to is, for example, nagpakawala tayo ng race, may race tayo. Ngayon, para hindi mahalo agad dun sa mga flyers natin yung ibon, nilalagay natin itong divider. At saka para ma-distinguish natin kung may dumating na bang ibon natin. Kasi syempre, ma-isolate siya. Lahat ng, kunyari, for example, lahat ng ibon natin na hindi galing race, dito nakalagay. Na-maximize natin yung kulungan natin. Since syempre, hindi naman to ganun kalaki, na-maximize natin siya. Nandun lahat ng mga flyers na iba. Lahat ng dadating, galing dun. Ito yung trapdoor natin kanina, yung pinakita ko sa inyo. Papasok dito. So, hanggang dito lang siya sa may. Yan. Diyan lang siya sa viewing. Hanggang diyan lang siya sa viewing natin. Tapos, syempre, makikita na natin, madali natin madidistinguish kung may dumating. Ay, hindi lang yan. Ngayon, pagpasok mo sa loob, pasok tayo sa loob, guys. Yeah, alright. Ayan. Ito, pag sinara natin to, ayan, meron siyang kanal din dito, guys. Ayan, nakikita nyo. May kanal siya dito. Ayan, para hindi siya gumagalaw pagka nilak na natin. So, ayan, nakalak na yan. Ayan, may divider na siya. Ngayon, pag dumating ang ibon, para hindi mo nabuksan tong divider natin, meron uli ako ditong pinto. So, ayan. Ayan. Anong purpose naman na itong pintong to? Ang purpose nitong pintong to, para for example, nag-clock ka. Para hindi ka malito or maipasok mo agad nang hindi binubuksan to, itong divider, or hindi mo na kailangan umikot pa para maka-access doon sa kabila, dito mo na lang ilalagay yung flyers natin. Ayan, dito pa. Diyan mo na lang i-shoot. So, hindi ka na mahihirapan. So, ayan nga. Ang gamit lang natin dito is purot lang tayo B-perch. Actually, meron tayong pinagagawang
Dito doon natin ilalagay doon sa walang, yung nakikita niyo yung open space pa doon sa side na yun. May pinagagawa tayong window box. Bali magwi-window box method tayo. Hindi pa kasi tapos kaya hindi wala pa siya dito. Bali magwi-window box method tayo. So ayan, ganun lang, simple lang, pero at least na maximize natin yung kulungan natin, 'di ba? Ang size nito, ang bali ang flooring natin kung makikita nyo is ito, plastic matting. Ito plastic matting na to is doon pa to sa kambing. Gamit ko pa to doon sa kambing. At so far dito naman sa plastic matting na to, wala naman ako naging problema kasi madali lang. Pag kuskus mo, laglag agad, tsaka hindi masyadong nag-i-stay ang tayo dito. Laglag agad sa baba kasi malalaki yung butas. Tapos kung makikita nyo rin, doon side nga kasi open pa, kasi may window box doon. So hindi rin siya ganun ka open na open tong kulungan natin, kasi dito kung makikita nyo, ayan o, naka-close dito. May ventilation lang siya dito sa baba para may pasok pa rin yung hangin at saka sa likod. Pero pagka nagawa na natin yung window box doon, matatakpan na yan. So yung ventilation, may pasok pa rin yung hangin, pero hindi na ganun ka lakas para hindi rin sila stress pag sobrang lakas ng hangin or ulan. Right, so ayun. Tapos ito nga, pakita ko sa inyo pag natanggal natin yung divider nya guys ha. So pag natanggal natin yung divider nya guys, ganito na yung itsura nya. Ayan. Ayan, balik kung makikita nyo, ayan o, may space dito guys. Ayan, may space dito. Diyan natin nilalagay yung divider natin. So ayan yung divider natin. Ayan yun, yung nakalagay na divider kanina. Mostly hindi ko naman nilalagay yan para roaming lang yung ibon natin sa loob. Bahala sila kung saan nila gustong pumunta. Ayan, bali ito rin palang ano na to, plastic matting na to is nakapatong lang to guys. Hindi yan nakapako, ayan o. Kita nyo, removable. So madali kapag maglilinis ka, pwede mong tanggalin to. Madaling linisan. Simple lang naman siya guys, pero ayun nga, medyo pinag-isipan ko rin talaga para hindi ako mahirapan sa trapping at saka sa tsaka syempre pagka-clacking. Ayan yung mga in-anticipate ko talaga nung nirenovate ko tong kulungan na to at ginawa kong flyers loft. Kasi ang dami rin nagsasabi na tropa, ito kasi is originally flyers loft talaga to, nabili natin to ganito na. Tinatanong nila ba't hindi na lang daw ito yung gamitin kong flyers loft, pero kasi nasanay ako dito, syempre ito yung design ko, mas prefer ko tong kulungan na to. Medyo bitin na nga ako kasi almost ilan na ba yun nandito, almost 20 na to. Ang target ko kasi na may lagay dito is at least 30. Bali ano pala to, ang sukat na itong kulungan natin, floor area ha, floor area guys is 8x4. Bali yung isang white, yung plastic matting na yun, yung puti, 1, 2, 3, 4 is 2 feet yung dito nya, dito sa harap. And then yung length naman doon is 4 feet. So ito is 8x4 yung floor area. Tapos yung dito naman guys, ito medyo mababa. Dapat tinaasan ko to Actually dapat nagtaas ako dito, pero hindi ko na siya nataasan. Mga nasa 4 feet lang to guys. Ito, kasi sinunod na natin yung steel matting. Wala na tayong binago dito dahil itong steel matting na to, kulungan pa nga ng kambing. Hindi ko na siya binago para hindi na malaking gastos. At is na siya. Kung ano yung sukat ng steel matting, yun na lang yung pinagbasa natin. Doon na lang tayo nagtaas ng konti. Dito sa side na to, dito sa side na to. Para at least kapag magka-clock tayo, hindi naman tayo mauntog, pwede na tayong mag-clock doon sa loob ng kulungan mismo. Alright, so ayun. Siguro na-explain ko naman na yung ating flyers loft. Sana medyo na-enjoy nyo yung simpleng tour nyo sa aking maliit na flyers loft guys. So ayan. Yan yung ating flyers loft guys. Tanggalin lang natin yung divider. Ayan. So mapapansin nyo rin pala guys, meron ding ano dito, meron na akong tulay. Kasi kapag kaulan na, pagka rainy season na, bumabaha kasi dito. Kaya
ano, para hindi naman tayo hirap pag magpapakain or pag kami race, hindi tayo umaano sa tubig. Pinalagyan ko na rin siya ng pinakatulay. At the same time, itong tulay kasi na to, ginagamit natin pagka magpapapasok tayo or pag papapasukin natin dun sa double door, papasok sa trapdoor natin pag magi-stick, guys. Bali, ang gastos pala natin para sa renovation nitong flower stove na to ay umabot ng 500 pesos, guys. 500 lang, guys, kasi mostly nung mga ginamit natin dito is tira-tira lang nung nire-renovate natin tong stockbird loft na to. Yung pintura, tapos dito kasi sa kapitbahay, ito kahoy kasi to, guys, nire-renovate yan. So yung ibang kahoy, hiningi na lang natin sa kanila, inilagay dito. Tipid tips din yung, guys. Tapos itong nakikita nyo ba itong viewing na to, nabili lang namin to sa magbubote. Bali, dala-dala ng magbubote, nakita natin na pwede pa. Actually hindi ako, si mother natin, siyang nakakita nung ano na to. Tapos inayos na lang natin, pinutol, kinat, para mag-fit dito sa ating flower stove. So mostly yung mga nandito kung hindi scraps is used materials, kaya mura lang yung nagastos natin, guys. Tapos pati sa pintura, yung tirang pintura nung nirenovate nga to, guys, is pinampintura rin natin dito. So yun din ang advantage pag kahoy ang kulungan, guys. Scrap materials lang, basta alam mong gamitin ng tama yung scrap materials, mapapaganda mo siya. Basta tama lang yung sukat, equal size, tamang pintura. Kung makikita yan, guys, so tingnan nyo, may mga pako-pako po. Yan, hindi bago yung ginamit nating kahoy dito. Bali, kaya medyo maganda lang siyang tingnan kasi precise, accurate yung sizing ng mga ano, ng mga kahoy, mga putol, tabas, para hindi naman siya pangit tingnan na parang ano bang tawag dito. Kasi ayan, so nakita nyo, hindi nga natapos yung pintura doon kasi nabitin na. Kasi like what I said, yung tirang pintura lang dito yung ginamit natin dito. Siguro by next season, pag natapos tong season na to, tsaka na lang natin siya pipinturahan ng maganda. Pero ganyan pa rin, nagustuhan ko yung kulay ng gray, so mag-stay na siya ng gray. And then yung red part pa rin. Alright, so ayun, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Doon sa tanong ng flower stove natin, shoutout uli sa'yo. Peace out.